Ah, Etong vlog ko ngayon medyo mahaba-haba. Kasi ito history ng basketball. From the time that we send all PBA teams in international competition in the Asian Games. Bago pa itong World Cup and everything, itong recently lang. No, kasi lagi tayong nakafocus dun sa 1998 Centennial Team, which is yun yung dinala ni Coach Tim sa bronze medal. Pero baka nakakalimutan nyo rin na yung 1990 Beijing Olympics, all PBA din yun. Kinalaban nila yung China. Ang advantage lang ng China nun is mayroon silang malalaki. Okay? Hindi umubra yung ibang team sa Pilipinas nung 1990 kasi all professional yun. Lahat ng superstars ng PBA nandun. Ronnie Magsano, Tindo Pumaren, Alvin Patrimonio, Benji Paras, Jericho Diniera, Hector Calma. Lahat sila nandun. Yung China lang talagang hindi sila manalo kasi ang lalaki nun, sipin mo, kalaban ni Papa Bear, is 7-footer, kalaban ni Coach Jerry, 7-footer, Alan Kaidik is there. So hindi tayo nawawala ng shooting at saka skills, lahat yung kamador. Lalo na si Papa Bear, kalakasan pa ni Papa Bear nun, Diyos ko. Kaso yun lang, tinalo tayo sa height. Kasi baka nakakalimutan nyo na 2 weeks lang din nag-prepare. Yun yung nagbasa-basa ako ng mga article kasi bata pa ako noon, 10 years. Although napanood ko na sa TV yon, as a 10-year-old boy, young boy, pinanonood ko lang siya. Pero nung ni-research ko yung mga articles na 2 weeks lang din sila prepare ni Coach Sunny. At saka si Skywalker, Samboy Lim, nandun din. So isipin mo yun. 2 weeks lang din sila nag-prepare. So 2 weeks is 14 days. And then itong 1994 Hiroshima Asian Games, yung core ng San Miguel at saka dinagdag lang si Johnny A. Di ba? Yung core ng San Miguel at saka si Johnny A, yun na yung Philippine team. Kasi lagi tayong nakapokus dun sa 1998 Asian Games na all PBA rin yun. Si Coach Norman Black yung coach. Tayo doon? 4th place ata. 4th place. Kasi lagi tayong nakapokus doon sa Asian Games na yung Centennial Team. Talagang yun ang pinakamalaka. And yun yung yun yung pinaka-popular na PBA team, yung Dream Team. Kasi sikat yun, lahat, halos yun, star. Ang problema lang doon, pag nilagay mo si Marlo tsaka si EJ Pyle at saka si Andy Sigel sa perimeter, na sila, hindi sila ganun ka-mobile. Ang problema naman dito ang hindi natin nabibigyan ng pansin is yung 1990 tsaka 1994 na Asian Games. Kasi 1962 yung last goal natin, pero nag-silver tayo ng 1990. Ang coach nun si Senator Jowo, yung living legend ng Philippine basketball. So isipin nyo, I think Coach Tim Cone is well aware of the history. Alam ni Tim Cone yung fact na yun. Na si Coach Sonny Jaworski, na isa sa, aminado naman si Coach Tim na hinahangaan niya si Jowo Aminado si Coach Tim doon. So alam ni Coach Tim yung nagawa ni Coach Jowo. Ano ba emphasis nun? Yung emphasis ng 1990 Philippine team at saka itong 2023 Gilas Pilipinas tong sa Asian Games yung nag-gold. Defense. Kasi si Jericho Diniera is mobile. Medyo undersized na center kasi 6'5", ganun din si Papa Bear. Pero ngayon, may Japet ka na, may Kwame ka pa. Yun yung nagdala doon.
At saka yung mga wing natin, mga small forwards natin, si Calvin Oftana and si Arvin Tolentino. Actually, yun lang kulang sa Centennial team natin kasi yung bigs natin, Marlo, si Andy Sigel, at saka si EJ File. Pag nilagay mo sila, parang si Junmar yun flat-footed pagdating sa pick and roll defense. So yun yung pagkakapareho nila. Slow-footed sila pagdating sa defense, pero sa offense walang problema. Yun ang ano ng Centennial team, weakness nila, yung front line nila is slow-footed. Pagka lumabas yung big man ng China, doon naman sa 1990 Philippine team o yung Gilas nung 1990, pwede na rin natin ilagay sa ganun. Undersized sila, pero they are quick defensively. Si Benji Paras at saka si Jerry Cordillera kaya nga tinawag na defense minister yun kasi they are quick. Yung si Coach Derry kasi hindi lang siya yung tumatapik hindi lang siya yung hindi lang siya yung sumusupalpal ng tira, tumatapik din siya. Loaded yung ating 1990 Asian Game, yung Philippine team natin noong 1990, loaded offensively yun. Pero talagang malalaki lang ang China kaya tayo natalo. Kita mo nung sina-Asi, di ba? Kung tutusin, mas magaling si Kung ako lang ang tatanungin, mas magaling si Asi. Mas skilled si Asi Taulava kaysa kay Yao Ming. Titignan mo. Kaso nga lang, si Asi kasi is, hindi pa siya, ang tawag ron. Individually, mas malakas si Asi. Kaso mas skilled lang si Yao Ming. Doon nahihirapan yung Pilipinas sa height. Yung switching. Kasi pag kasi si Asi can switch. Asi is about 6'9", 6'8", 6'9". Ang kalaban niya is 7'6". So, kumbaga si Asi, Taulava dati, kasing laki lang siya ni Japet ngayon o ni Poy Eram. Yun na yun, yung sentro natin nung mga nakaraan is kasing laki lang ni Japet. Si Japet na yung pinakamalaking player natin dati. Ngayon, hindi. May Kwame tayo. May Junmar tayo. Meron tayong AJ Edu, meron tayong Kai Soto ngayon. So, yun yung advantage natin na hindi nagagamit ng tama. In terms of Asian Games, kasi nung 1994, lang yun sila, yung San Miguel, yung core ng San Miguel, si El Presidente, naglalaro pa nun. O, isipin mo, undersized si Don Ramon. Si Don Ramon Fernandez, magaling offensively yun. Kaya nga tayo nakaabot ng 4th place Kaso ang problema doon, height. Ngayon, may height na tayo, nagamit ng tama, kaya nakuha natin ang gold. Sa Asian Games, Kasi tingnan nyo, from Coach Jowo, then Norman Black, then si Team Code. May mga may mga kulang. Pero malakas yung team na yun. Dito lang 2023 sa Gilas na to, na kompleto. Yun yung ginamit ni Team Code na hindi niya nagawa sa Centennial team. Kasi pag tinanggal mo si Junmar, which is your best post offense, yung pinakamagaling mo sa offense na player, pag kailangan mong pumunto sa post, Junmar ka. Kaso lang, kapag ka sa depensa, yun. Kasi doon ngayon, pwede mo na ipasok si Japet or si Kwame. Hindi, tsaka pag lumabas si Japet to guard the big, nakita naman natin yun Minsan, hindi na lang si ang tulong ni Newsome is hindi lang si Brownlee. Minsan may Japet pa. So, pag nag-switch ka, nandun yung Brownlee at saka yung Oftana, or kung nandun si Arvin sa loob, Arvin give us height on offense and in defense. Ganon din si Oftana. Kasi kung ano yung iniwanan ni Japet, ang magko-cover nun is si Calvin Oftana o si Brownlee, which is may height pa rin yun kahit konti. So, hindi tayo naiiwan doon sa gano'n.
So, yun lang. Kasi, yung mga kulang natin nung nakaraan, itong 90s lang, 1990 Beijing Olympics, 1994 Hiroshima Asian, 1990 Asian Games, 1994 Hiroshima Asian Games, 1998 Thailand Asian Games, at saka itong 2023 Hangzhou Asian Games. Yun lang ang mga kulang sa tingin ko. Ngayon na kumpleto. May height na tayo, plus kaya nating mag-switch defensively, kaya tayo nanalo. Evident yun ng gold medal game. Nando si Kwame. So, yun lang po.